Sa mga taong yun, naglakbay ako sa lahat ng lugar para mangaral at magpatotoo. Iniwan ko ang lahat para sa Panginoon. Tinugis ako ng CCP at hindi umuwi ni minsan sa loob ng 8 taon. 8 taon? Nagtatag ako ng daan-daang iglesia rito sa China. Napakagandang gawa. Mahal talaga ni Brother Yang ang Panginoon. Nagdusa siya para maipangaral ang Ebanghelyo. Napapansin ko na nagiging mayabang ka na. Hindi ba't pagdadala ito sa mga tao sa harapan natin? Ang paggawa ng ganito ay hindi pagpapatotoo. Ito'y pang-iinsulto sa Diyos. Ganito ako magbahagi para mahikayat sila, para bigyan sila ng inspirasyong manampalataya. Mahalaga pa rin para sa akin ang katayuan at hindi ako masunurin. Kailangan ng tiwali kong disposisyon ang paghatol at pagdadalisay ng Diyos. Dapat kong hilingin sa Diyos na protektahan ako. Ano man ang ipadala ng Diyos para disiplinahin ako. Handa akong sumunod. Labas niyo yung ID niyo. ID. Itaas niyo yung ulo niyo para makita ko. ID. Makinig kayo. Ilabas at iandaan niyo ID niyo. Sige. Nasaan ang ID mo? Nawala ko ito. Wala pa yung bago. Ito ang pansamantala kong ID. Doon ka sa gilid. Susunod. Pumunta ka ron. Halika, pumunta ka rito. Dali. At mga paputok at pampasabog. Para sa mga minamahal naming pasahero, para matiyak ang kaligtasan ninyo at ng iba, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga nasusunod. Sumama ka sa amin. Dalhin niyo siya. Tungkol saan ito? na. Saan niyo ko Halika dadalhin? na. Ha? Tulad ng gas. Dali siya rito. Dito. Upo. Tatanungin kita ulit. Ikaw nga ba si Hu Jiguo? Hindi po ako yun. Mamamatay tao siya. At kamukhang kamukha mo siya. Sir, hindi ko siya kamukha ni Kaunti. Bakit niyo naman ipinipilit na ako siya? Tingnan ninyo ang mga mata, ilong at bibig. Hindi niya talaga ako kamukha. Kahit tingnan niyo pa ng husto. Chief. Hu Jiguo! Aminin mo na lang. Ikaw ang lalaking to. Hindi ako mamamatay tao. Ba't ninyo ako pinipilit na sabihin na ako siya? Hindi ikaw to? Tingnan mo to. Wala akong karapatang sampalin ako! Nasa akin ang karapatan. Tumayo ka! Magdusa ka! Umamin ka na! Umamin ka na! Huwag mo nang itanggi! Tumayo ka! Buwisit ka! Buwisit! Sinabi na umamin ka! Hindi ka nakikipagtulungan. Hindi ba kayo sumusunod sa batas? Batas ka mo? Gusto mo pala ng batas? Bugbugin siya! Buwisit ka! Itong papala mo! Sabi mo! Ito pa to! Sagot! Ito ang papala mo! Di ikaw yung mamamatay tao. Mapapatunayan mo ba?
Anong phone number mo sa bahay? Kailangan patunayan ng pamilya mo ang identidad mo. Wala kaming telepono sa bahay. Wala kayong telepono? Pwede kong ibigay ang phone number ng kapitbahay ko. Sulat mo. Sinungaling, disconnected ang number na yon. Nagkakaila ka pa rin ikaw si Hushiko. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kubaran niyo siya! Sige. Ano ginagawa niyo? Tayo! Ano gagawin niyo? Babad! Ha? Tumayo Ano ka ba lang. gagawin niyo? Wisit ka! Tayo! Tayo! Wisit! Ano? Makikipagtulungan ka ba? Hindi ba ikaw to? Hindi talaga ako yan. Buwisit ka! Ang tigas ng ulo mo! Ang tigas ng ulo mong basura ka! Buwisit ka. Matigas ka talaga, ha? Tayo! Ngayon na! Tumayo ka! Dalian mo na. Squat! Ngayon gusto kong kantahan mo ako. Kantahin mo ang Ako'y Maliit na Maya. Gawin mo na! Hindi ko yun alam. Buwisit ka. Gayahin mo ako. Ako ay maliit na maya. Gusto kong lumipad pero di ko kaya. Kanta! Sige na, kanta! Manta ka na! Kantahin mo to. Bilisan mo na. Ako ay isang maliit na maya. Lumundag ka! Lumundag ka na. Ako ay isang maliit na maya. Ayusin mo paglundag! Huwag ka tumigil! Ako ay isang maliit na maya. Ayusin mo pagkanta! Ako ay isang maliit na maya. Kumanta ka pa. Anong susunod na linya? Gusto kong lumipad, pero di ako makababa. Ayusin mo nga! Mali yan! Dapat di ko kaya. Ulitin mo! Gusto kong lumipad, pero hindi ko kaya. Tama yan! Tama yan! Hahatawin ka namin ng isang beses kapag tama ang pagkanta mo, 2 beses kapag mali. Ituloy mo na!
Dalian mo na! Isa akong maliit na maya. Gusto kong lumipad, pero hindi ko kaya. Ayan! Tama na! Sige, subukan mo lumipad! Lipad pa! Ako'y isang maliit na maya. Gusto kong lumipad, pero hindi ko kaya. Tama ka ulit! Tuloy Tuloy mo! mo pagkanta! Sige na! Huwag kang titigil! Ako'y isang Ulitin mo ulit! gusto kong lumipad. Lumipad ka! Bakit ito nangyayari sa akin? Ako ba'y may maling ginawa? Dinidisiplina ba ako ng Diyos ngayon? Diyos ko, siguro nga'y nagkasala ako sa iyo. Kaya ako ito nararanasan. Gusto ko pong magsisi. Kamakailan lang, nagyayabang ako habang nagbabahagi sa mga pulong para ako'y kanilang tingalain. Nalabag ko ba ang disposisyon ng Diyos dahil dito? At ginawang namumuhi ang Diyos sa akin? Sa mga taong yon, naglakbay ako sa lahat ng lugar para mangaral at magpatotoo. Pinagpala ako ng Diyos para maitatag ang daan-daang iglesia rito sa China. Kaya, tinanggap ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ilang buwan lang, libu-libo ang tumanggap ng Ebanghelyo. Itinataas tayo ng Diyos sa tungkulin nating ipangaral ang Ebanghelyo upang makabalik ang mga tao sa Diyos, marinig ang mga salita niya at matanggap ang pagliligtas niya. Kung naghahanga tayo ng paghanga at pagsamba, paano natin nadadala ang mga tao sa harapan ng Diyos? Hindi ba't pagdadala ito sa mga tao sa harapan natin? Ang paggawa ng ganito ay hindi pagpapatotoo. Ito'y pangiinsulto sa Diyos. Ang pinakamapanghimagsik sa lahat ay ang mga sadyang lumalabag at lumalaban sa Diyos. Sila ang mga kaaway ng Diyos, ang mga antikristo. Palaging may puot ang saloobin nila sa bagong gawain ng Diyos. Hindi sila kailanman nagkaroon ng kagustuhang magpasakop. Ni hindi sila kailanman nagalak na magpasakop o magpakumbaba ng sarili nila. Dinadakila nila ang mga sarili nila bago ang iba. At hindi kailanman nagpapasakop sa sino man. Sa harap ng Diyos, itinuturing nila ang mga sarili nilang pinakamahusay sa pangangaral ng salita at ang pinakabihasa sa paggawa sa iba. Diyos ko, naging napakayabang ko't mapagmagaling. Labis akong nagyabang sa aking mga pangangaral. Lubos akong naging wala sa katwiran at nilabag ang disposisyon mo. Hepe, Dali mo siya. Yang Bing Yuan. Bineripikan na ang tunay mong identidad. Makakaalis ka na. Ito ang mga gamit mo. At ang pera mo. Nagsayang kami ng mga araw sa pag-interrogate sa'yo. Nag-overtime ang ilan sa amin. O nagtrabaho kahit day off. Wala naman kaming napala sa'yo kahit ano. Kaya sagot mo na ang aming tanghalian. Makakalis ka na. Alis! Sige na! Alis na!
Dali mo ang gamit mo. Naku! Anong nangyari sa'yo? Binugbog ako ng pulis. Dahan-dahan. Ano mismo ang nangyari? Mabuti na rin ang madisiplina. Sabi ng mga salita ng Diyos, dinidisiplina ko kayo upang kayo ay maligtas. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Dinadalisay ng Diyos ang katiwalian mo. Akin na ang aklat ng salita ng Diyos. Okay. Gagawin ko ang gamot mo. Habang mas ninanasa ng tao ang katayuan, mas dapat siyang lubhang iwasto at dumaan sa matinding pagpipino. Ang gayong klaseng mga tao ay walang kwenta. Dapat silang iwasto at hatulan ng marami upang maisantabi ang mga bagay na ito. Kung maghahanap kayo sa ganitong paraan, hanggang sa huli, kayo ay walang mapapala. Yaong mga hindi naghahangad na matamo ang buhay ay hindi maaaring mabago. At yaong mga hindi nauuhaw sa katotohanan ay hindi matatamo ang katotohanan. Hindi ka nagtutuon sa paghahangad na matamo ang personal na pagbabago at pagpasok, kundi sa halip ay sa maluluhong pagnanasa. At sa kung anong pumipigil sa iyong pag-ibig at pagiging malapit sa Diyos. Mababago ka ba ng mga bagay na iyon? Madadala ka ba ng mga iyon papasok sa kaharian? Yaong mga di minamahalang daan ng buhay o dumadakil at nagpapatotoo sa Diyos, mga nagpapakanaalang-alang sa sarili nilang katayuan na nagtataas sa kanilang mga sarili. Hindi ba't ganoon pa rin sila kahit ngayon? Ano ang kabuluhan ng pagliligtas sa kanila? Kung maliligtas ka ay hindi depende sa katandaan mo o mga taong ikaw ay nagtatrabaho. At lalong hindi sa kung gaano karami ang mga kredensyal mo. Bagkus depende ito sa kung nagbunga na ang iyong paghahabol. Ang inyong larawan ay higit pa kaysa sa Diyos. Ang inyong katayuan ay mas mataas pa kaysa sa Diyos. Maliban pa sa inyong kabantugan sa mga tao, naging idolo na kayo na sinasamba ng mga tao. Hindi ba kayo naging ang arkanghel? Pag inihahayag ang kalalabasan ng mga tao na kung kailan malapit nang matapos ang gawain ng pagliligtas, marami sa inyo ang magiging mga bangkay na wala ng pag-asang maligtas at kailangang alisin. Diyos ko, paanong naging ganito ako kahangal? Sa halip na gawin ang mga tungkulin ko, nagpursigi ako para sa katayuan. Hindi ako makatuwiran. Marapat lang akong disiplinahin. Marapat akong parusahan.
May mga bisita ka. Brother Yang, Uy, Brother Su! kumusta? Brother Xiao, kumusta ka? Okay naman, kumusta ka na? Okay ka na ba? Salamat sa Diyos. Mas mabuti na. Pero masakit pa rin ang tadyang ko. Ah, Dito, upo tayo. Sige. Nang maaresto ako't pahirapan, nakita ko kung gaano kasama at kalupit ang CCP. Kinamumuhian ko ang CCP. Masama sila. Pero ginising ako ng pagpapahirap na ito. Nagbabasa ako ng salita ng Diyos at nagninilay. Hindi ako naghahanap ng katotohanan sa kabila ng paniniwala ko. Nagpursige ako para sa katayuan, nakipagkompetensya sa iba. At nang makita kong gusto ng iba ang pagbabahagi ni Brother Su, nainggit ako. Nag-isip ako ng mga paraan para magmayabang at para tingalain ako ng iba. Nang kinausap ako ni Brother Su, sa puso ko, alam kong tama siya pero para protektahan ang katayuan ko, nakipagtalo ako. Napakalakas ng pagnanais ko para sa katayuan. Wala na rin puwang sa akin ang paggalang sa Diyos. Nagmatigas ako at nagrebelde. Kaya naman, ako'y talagang dinisiplina ng Diyos. Matapos ang pagpapahirap, natauhan din ako. Nakita kong hindi nalalabag ang disposisyon ng Diyos. Amen. amen. Tama ang Diyos na dinisiplina niya ako. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Ang maranasan ng pagdisiplina ng Diyos at ang matuto ng aral ay pagmamahal niya. Lahat ng tao'y mayabang at mapagmagaling. Tayo'y ambisyoso. Lahat tayo'y nakikipagtagisan para sa kasikatan at kayamanan. Kung wala ang malupit na pagkastigo at paghatol ng Diyos, di natin makikilala ang sarili natin. Hahatulan at lalabanan natin ang Diyos nang di natin namamalayan at mahihirapan tayong magsisit magbago. Oo nga. Ganong klaseng tao rin ako. Mayabang at mapagmagaling ang disposisyon ko. Nagbago lang ako ng kaunti matapos akong mahatulan ng Diyos. Talagang napakayabang ko. Hinahangaan ko ng husto dati si Pablo. Nagpursige akong maging isang leader at magharing kasama ng Panginoon. Nakakatakot ang naging ambisyon ko. Matapos kong tanggapin ang makapangyarihang Diyos, gusto kong ipagyabang ang lahat ng kasanayan ko. Lagi kong gustong mangaral at magkaroon ng mga tagasunod na maging dakilang leader. Kaya naman, gusto kong laging magyabang sa harap ng mga grupo at makasama ng mga tao. Nasisiyahan ako kapag hinahangaan ako ng iba. Binabasa ko ang pahayag ng Diyos tungkol kay Pablo at naunawaan ko ang diwa ng aking pinagpupursigihan. Salamat sa Diyos. Sa kanyang sermon, sinasabi ng Diyos, iniidolo ng ilang tao si Pablo. Gusto nilang lumabas at magtalumpati at gumawa na magtipon at mangaral. Na mapakinggan sila ng mga tao, sambahin sila at umikot sa kanila. Gusto nilang magkaroon ng katayuan sa isipan ng iba at mapahalagahan ng iba ang imaheng ipinakikita nila. Suriin natin ang kanilang kalikasan mula sa mga pag-uugaling ito. Ano ang kanilang likas na pagkatao? Kung ganito talaga sila kumilos, ipinakikita nito na sila'y mayabang at hambog. Di nila sinasamba ang Diyos. Naghahangad sila ng mas mataas na katayuan. At nais na pagharian ng iba, na ariin sila at magkaroon ng katayuan sa isipan nila. Ito ang klasikong larawan ni Satanas. Ang namumukod na aspeto ng kalikasan, nila'y kayabangan, hindi sinasamba ang Diyos ngunit nais nilang sila ang sambahin. Ang gayong mga pag-uugali pwedeng magbigay sa iyo ng malino na pagtingin sa kalikasan nila. Amen. Isa pang sipiyang naglalahad din ng katiwalaan ko. Sa pahina 692,
Babasahin ko ito. Sige. Okay. Ang pinakamapanghimagsik sa lahat ay ang mga sadyang lumalabag at lumalaban sa Diyos. Sila ang mga kaaway ng Diyos, ang mga Antikristo. Palaging may potang saloobin nila sa bagong gawain ng Diyos. Hindi sila nagkaroon ng kagustuhan magpasakop, ni hindi sila nagalak na magpasakop o magpakumbaba. Dinadakila nila ang mga sarili nila bago ang iba, at hindi kailanman nagpapasakop sa sinuman. Sa harap ng Diyos, itinuturing nila ang mga sarili nilang pinakamahusay sa pangangaral ng salita at ang pinakabihasa sa paggawa sa iba. Sila'y mga di palulupig na mga bayani na bawat salinlahi ay pansamantalang nananahan sa sambahayan ng Diyos. Sa kanila, ang pangangaral ng salita ang pinakamataas nilang tungkulin. Bawat taon, bawat salinlahi, masigasig nilang ipinatutupad ang sagrado at hindi malalabag na tungkulin nila. Walang nangangahas na salingin sila. Wala kahit isang tao ang nangangahas na lantarang sawayin sila. Nagiging mga hari sila sa tahanan ng Diyos. Mabangis na sinisiilang iba sa bawat kapanahunan. Naghahangad ang mga demonyong to na makipagsanib at gibain ang gawain ko. Paano ko mapahihintulutang umiral ang mga buhay na diablong ito sa harap ng mga mata ko? Amen. Amen. Bawat pangungusap ng salita ng Diyos ay ganap na humahatol sa katiwalian ko. Sa pagninilay ko sa pagtatrabaho ko, lagi kong hinanghad ang reputasyon at katayuan. Napakataas ng tingin ko sa sarili ko, habang mababa ang aking tingin sa iba. Sino mang kasama ko, gusto kong ako ang mamuno. Nasisiyahan ako kapag tinitingala ako ng iba. Gusto kong naririnig ang papurit pagsang-ayon ng iba at ang makasama ang mga humahanga at sumusunod sa akin. Nang di ko namamalayan na isang tabi ko na ang Diyos at hindi na pag-isipan ng kalooban ng Diyos o ang kanyang mga hinihingi. Sa mga pulong at sa mga talakayan, gusto kong magyabang at magpatotoo sa sarili ko. Bihira kong itaas o patotohanan ng Diyos. Sa halip gusto kong sambahin at sundin ako ng iba. Nakikipagkompetensya ako sa Diyos para sa kanyang mga tupa. Ito ang kalikasan ng arkanghel. Ano ay pinagkaiba ko kay Pablo? Nang makita ni Pablo na nagpakita ang Panginoong Jesus, nilabanan niya at kinundina siya at inaresto ang kanyang mga disipulo. Pero pinagsisi pa rin ng Diyos si Pablo. Nagpakita ang Diyos at ginawa siyang apostol. Pero kailanman ay hindi nagsisi si Pablo. Ginamit ni Pablo ang kanyang pangangaral ng ebanghelyo para magyabang. Sa halip na patotohanan ang Panginoon, hindi niya ipinangaral ang katotohanan ng Panginoong Jesus, ni hindi niya tinalakay ang kanyang karanasan at patotoo, o pinatotohanan na ang Panginoong Jesus ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Sa halip nagpatotoo siya tungkol sa kanyang pagdurusa at mga paghihirap na tiniis, at sinabi na tularan siya. Bukod pa ron, nagyabang pa siya. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran. Sinabi pa niya na para sa akin ang mabuhay ay si Kristo. Kaya sa loob ng 2,000 taon, hindi mabilang ang sumamba kay Pablo at nagsikap na maging Kristo habang isinasantabi ang Panginoong Jesus. Ito ay labis na kayabangan at kahangalan. Hindi nakapagtatakang sinabi ng Diyos na si Pablo ay isang halimbawa ng Antikristo. Amen. Ngayon natanto ko na lumalakad ako sa landas ni Pablo.
marapat akong parusahan ng Diyos dahil sa ugali kong ito. Pero di niya ako tinrato ayon sa marapat sa akin. Dinisiplina at kinastigo niya ako at binigyan ng pagkakataong magsisi. Kay laki ng pag-ibig niya para sa akin. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Tinanggap mo ang makapangyarihan Diyos 3 taon pa lang ang nakalilipas. Pero may maganda ka ng patotoo. Tunay na isang pagpapala ito. Amen. Salamat sa Diyos. Ikaw at ako ay halos magkasabay na tumanggap sa Kanya. Pero may ganyan ka ng karanasan at patotoo. Ang totoo ay naiinggit ako sa iyo. Tamang pa siya ang maniwala sa makapangyarihang Diyos. Amen. Nagpakita siya ng kabaitan sa atin. Salamat sa Mismo, Diyos. salamat sa Diyos. Nang maniwala ako sa Panginoon sa kapanahunan ng biyaya, nagtuon lang ako sa mga pagpapala at biyaya ng Diyos at namuhay na nakakulong sa siklo ng pagkakasala at pagtatapat. Ang mabihag ng satanikong kalikasan ko ay talagang napakahirap. Ngayong tinanggap na natin ang paghatol ng makapangyarihang Diyos, makikilala natin ang ating sarili at ang katotohanan ng ating katiwalian at madadalisay tayo sa bawat araw. Bagamat nakadarama tayo ng sakit, may pag-asa tayo sa ating puso at lumalago ang pananalig natin. Isang araw, kapag nadalisay na ang ating katiwalian at nagagawa na nating sundin at mahalin siya, tayo'y magtatamo ng pagsang-ayon niya at tatanggap ng kanyang mga pagpapala. Pagkatapos, wala nang anumang sakit o pagluha. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang matanggap natin ang paghatol ng salita ng makapangyarihang Diyos ay ang pagtataas at biyaya ng Diyos. Amen. Tunay nga na pinagpala tayo. Salamat Salamat sa Diyos. Habang nararanasan natin ang paghatol at pagkastigo ng kanyang salita, hindi lang natin nauunawaan ang katotohanan na dadalisay rin ng tiwali nating disposisyon. Oo. Nanunumbalik ang konsensya at katwiran natin at nakukuha ang pagsang-ayon ng Diyos. Napakamakapangyarihan ng pag-ibig niya. Amen. Ang magkaroon tayo ng swerteng maranasan ang kanyang paghatol ay ang pagtataas at pagpapala ng Diyos. Amen. 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 May naisip akong 2 sipi. Basahin natin to. Sige. Sa pahina 1173. Dati, ang paraan ng pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ng sobrang pag-ibig. Kaya ibinigay niya ang lahat niya kay Satanas, kapalit ng buong sangkatauhan. Ang kasalukuyay di kagaya nun. Ang kaligtasan mo'y nasa mga huling araw pag ang lahat ay ibinubukod ayon sa uri nila. Ang paraan ng inyong kaligtasan ay hindi pag-ibig o habag, kundi pagkastigo't paghatol upang ang tao'y maaaring mas lubos na maligtas. Sa gayon, ang natatanggap lang ninyo'y pagkastigo, paghatol at walang awang paghampas, ngunit dapat ninyong malaman ito. Sa walang pusong paghampas na ito, wala ni katiting na kaparusahan. Gaano man kabagsik ang mga salita ko, ang sumasapit sa inyo'y iilang salita lang na maaaring magmukhang lubos na walang puso sa inyo. At gaano man katindi ang aking galit, ang dumarating sa inyo'y mga salita pa rin ng pagtuturo. At hindi ko layon nasaktan kayo. O kaya naman ay ipapatay kayo. Hindi ba totoo ang lahat ng ito? Dapat ninyong malaman na sa panahong ito matuwid na paghatol man o walang pusong pagpipino at pagkastigo, lahat ay para sa kaligtasan. Ibinubukod man ngayon ang lahat ayon sa uri o inilalantad ang mga kategorya. Ang layunin ng salita't gawain ng Diyos ay iligtas yaong mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang matuwid na paghatol ay upang dalisayin ang tao at ang walang pusong pagpipinoy upang linisin sila. Ang masasakit na salita o pagtutuwid ay ginagawa upang magpadalisay at alang-alang sa kaligtasan. Amen. Gayon din sa pahina 1010. Babasahin ko ito. Sige. Pag ang inyong kalikasan ay walang pagkastigo at pagsumpa, di ninyo iyuyuko ang ulo ninyo o magpapasakop.
Kung hindi ninyo nakikita ang mga totoong pangyayari, walang magiging epekto. Masyadong aba at walang halaga ang pagkatao ninyo. Kung walang pagkastigo't paghatol, hindi kayo malulupig. At di madadaig ang inyong pagiging di matuwid at pagsuway. Ang inyong dating likas na pagkatao ay nakaugat ng napakalalim. Kung iniluklok kayo sa trono, wala kayong ideya sa taas ng langit at lalim ng lupa. Wala kayong ideya kung saan kayo patungo. Ni hindi ninyo alam kung saan kayo nagmula, kaya paano ninyo makikilala ang Panginoon ng paglikha? Kung wala ang napapanahong pagkastigo't mga sumpa, matagal na sanang dumating ang huling araw ninyo. Huwag nang banggitin ang kapalaran nyo. Hindi ba mas nalalapit yun sa panganib? Kung wala ang napapanahong pagkastigo't paghatol na ito, sino ang nakakalam kung gaano kayo magiging kayabang o gaano kayo magiging masama? Nadala kayo rito ng pagkastigo't paghatol na ito. Iniingatan ng inyong buhay. Kung tinuruan pa rin kayo gamit ang mga pamamaraang tulad ng sa inyong ama, sino ang nakakaalam kung anong mundo ang inyong papasukin? Wala kayo talagang kakayahang kontrolin at pagbulay-bulayin ang inyong sarili. Para sa mga taong kagaya ninyo, makakamtan ang mga layunin ko kung susunod at tatalima kayo ng walang panghihimasok o mga gambala. Hindi ba lalo kayong dapat magsumikap sa pagtanggap ng pagkastigo at paghatol sa ngayon? Ano pa ang iba ninyong pagpipilian? Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Para sa isang taong kasing yabang at ambisyoso ko, kung wala ang pagkastigo, paghatol at pagdisiplina ng Diyos, hindi ko alam kung gaano kalala ang pagkahulog ko. Ngayon ay alam ko ng kamangha-mangha ang dumanas ng paghatol na ito. Ibinubunyag nito ang katotohanan ng aking katiwalian. Daan ito para makilala ko ang sarili ko at malaman ang mga kakulangan ko. Itinuturo nito sa akin kung paano maging katuwang ng iba. Dahil dito'y sumusunod ako kapag ang mga salita ng iba'y naaayon sa katotohanan at naisasabuhay ko ang wangis ng tao. Salamat sa Diyos. Lalo na nang matapos ang pagdisiplina ng Diyos. Natatakot ako sa Diyos. At alam kong sundin siya. Ako man ay nagdusa ng husto. Marami naman akong natamo. Amen. Ito'y pagpapala ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagliligtas sa akin. Mula ngayon, anuman ang tungkulin o katayuan ko ay susundin ko ang Diyos. Gagampanan ang mga tungkulin ko at susuklian ang pagmamahal niya. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Mabuti pa, kumanta tayo ng isang himno. Magandang ideya yan. Tanggapin ang paghatol ni Kristo ng mga huling araw upang mapadalisay. 你只知道耶稣末世要降临，到底他如何降临？就你们这样一个罪人，刚被救赎回来，不经变化，不经神成全，你能合神心意吗？就你现在的老旧人，耶稣把你拯救回来了，这并不假。你不赎罪，这是因着神的拯救，但并不能证明你没罪没误会。你没经变化，如何能圣洁呢？你里面还尽是污秽，又自私又卑鄙，你还想跟耶稣一同降临？有那么美的事吗？你心神少一步过程，
只是被救赎，没经变化。